Vanjo Merano po para sa panlasangpinoy.com. Magluluto tayo ng easy calamari. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Calamari rings, dried parsley flakes, garlic powder, at all-purpose flour. Gagamit din tayo dito ng salt at ng cooking oil. Umpisahan na natin. Mag-iinit lang tayo ng cooking oil sa isang wok or pwede rin sa isang malalim na cooking pot. Habang ginagawa natin yon, paghaluin muna natin yung all-purpose flour, yung garlic powder, yung salt, pati na rin yung dried parsley flakes. Ito yung magiging breading ng ating calamari. Haluin lang natin itong mabuti. Once na mahalo na natin ito, hintayin na natin na uminit yung ating cooking oil at pagkatapos nun, i-dredge na natin dito yung calamari rings at i-deep fry na natin. Yan, pwede na natin i-deep fry yung calamari dahil mainit na yung cooking oil. Pero bago yun, i-explain ko muna sa inyo kung bakit kanina napansin niyo yung ating calamari lumulutang sa isang white na liquid, which is milk, yung liquid na nakita nyo kanina. Milk or gatas. So, cow's milk yon na regular. Ito yung fresh milk na nabibili ninyo sa grocery. At ginawa natin yon, minarinate natin ng ilang oras yung calamari sa milk dahil nakakatulong na magpalambot yung lactic acid ng milk sa ating calamari. So, nang sa ganon, kapag ipiprito natin tong ating calamari, sandaling-sandali lang at mabilis. At pagkatanggal natin, crispy yung outside. Pero yung loob, napakalambot, kaya tamang-tama. So, ilalagay ko na muna yung ating calamari dito. Ang ginawa ko, nag-dredge na ako ng calamari rings dun sa ating all-purpose flour mixture. At ipiprito na natin to. I-deep fry na natin. So, ilalagay natin kagad. Tandaan ninyo, napakabilis lang ng ating pagluluto dito. Hanggat maaari, gagawin natin to by batch. Makaraan ng ilang minuto, pwede na natin itong hanguin. Isang mabisang tool na pwede natin gamitin dito ay ang bamboo skimmer. Ang tinatawag nilang spider skimmer dahil sa korte nito. So, ready na itong ating calamari. Ganda. Alright. So, ang gagawin ko dito, papatuluin ko lang yung excess na oil at ilalagay ko na to sa serving plate. Itutuloy ko lang yung pagluluto para maubos na yung ating mga calamari na na-prepare natin. At pagkatapos nito, pwede na nating i-serve. Para sa exact measurements ng mga ingredients at iba pang mga recipes na tiyak na magugustuhan ninyo, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating easy calamari.